Gabriel, welcome to The Interviewer. Thank you, Tito Boy. At nagpapasalamat tayo at tinagap tayo dito ng buong puso sa Studio Theros. Maraming salamat. Pag-usapan natin ang iyong kanta na pinamagatang SDND. Yes, Bert. Intriguing name. Talk about it. SDND, short for Sana Di Na Dumilim, is a co-written song by me and my co-artist, Bray Binuya. Nagkaroon lang po ako ng parang idea na parang nagkaroon ako ng line sa isip ko na yung afraid of the dark, pero instead of yung usual na parang pag afraid of the dark yung monsters, gano'n and everything, parang naisip ko na i-relate ko siya sa romantic setup. Yung relapse after ng breakup. Since kapag you're in a romantic relationship, most of the intimate moments usually kapag gabi, kapag madilim, kapag magkasama kayo ng partner mo. And syempre kapag nag-break kayo, ikaw na lang yung may iwan dun sa moments na yun. So yun yung naisip kong parang I'm afraid of the dark kasi every time the dark comes, everything comes back to me na parang even though nag-sink in na sa akin na ako na lang mag-isa, I still can't get out of this constant yearning dun sa past moments na yun. So, ayun, dun lang po siya nag-revolve. Natatakot ka sa dilim dahil bumabalik lahat itong masasayang sandali. Yes po. That's what the song is all about. Yes po. Ganda naman. Ganda naman ng premise. And then, saan tumatawid yung kwento? Ito yung umpisa, ito yung premise, Yes, diba? po. That I'm afraid of the dark because in the darkness I remember the good times. Yes po. I remember the good times. And pag naalala mo yung good times, lalo na pag bago pa lamang, the more that you're not able to move out of that space. Yes, diba? po. So, doon sa kantang ito, saan tumutungo yung kwento? As the story goes, ang pinaka-ending po na pinaka-kinahinatnan niya na ano pa rin still yearning for that light na even though, syempre hindi naman natin may iwasan na dumilim. Kasi at the end of the day, didilim pa rin. So parang kahit na madilim, you're looking for that light na maging okay ka na kahit na you parted ways. Not necessarily hoping that you'd get back to each other. All you're saying is looking forward to seeing the light insofar as you are concerned on how you can manage the dark alone. Yes. That's interesting. So yun yung wish nung awit. Yes po. Ano yung inspiration naman yan, Gabriel? Naranasan mo na yung heartbreak. Yes po. Is that similar to this experience? Somehow, Tito Boy. Actually, sa sound nitong Sana Hindi Na Dumilim, nakuhaan ko din siya ng bale from my experience din sa past breakups. Kasi, in my observation lang, kapag if you're dealing with a broken heart, hindi naman all the time, parang lugmok ka. Lalo kapag hindi naman negative yung pag-part nyo ng ways, kapag mutual understanding naman. Lalo kapag maalala mo yung mga happy moments, hindi ka naman talagang magbe-breakdown agad eh. So, with that said, parang kahit na breakup song siya, ginawa ko siyang upbeat kasi in light of those happy moments. Ayoko nang pumikin dahil pagising sa umaga, pilit na hinihiling. Ayoko nang pumikin dahil pagising sa umaga ay pilit na hinihiling na sana hindi na dumilim. So, hindi mo nalilimutan yan. You're celebrating the happy moments. You're not forgetting that, yes, we said goodbye to each other, but I have not forgotten the good moments of that relationship. Positibo pa rin yung iyong tinitingnan. Anong nauuna, Gabriel, when you do your music or your songs? Nauuna ba ang music? Nauna ba ang letra? What is your process as a composer? Ang usual setup ko, nakakaisip lang ako ng yung pinaka tagline or yung title or yung concept na one line, then mag-iisip ako ng rhythm, ng melody. Then siguro gagawa lang ako ng isang buong Paano mo naaalala? Kasi it can go
Di ba? How do you mark yung music na naririnig mo sa isipan mo? Minsan ito boy, hindi ko siya, sobrang random niya minsan na kahit nasa labas na ako naglalakad. May naisip akong tono, lalabas ko yung phone ko, magre-record ako kahit Ayun. naglalakad ako. So, you use your gadget, Yes, po. you record a song, halimbawa, you hum the tono that you hear. Yes po, ito Ah, boy. okay. That's how you mark it. Yes po. And then kapag nakabuo na ako ng let's say 2 to 3 minutes na tono, tsaka ko siya itatry lapatan ng lyrics kung paano yung syllabication and phrases niya. Napapasok dun sa exact melody. Okay. So, itong Sana Di Na Dumilim, you dropped this song on all streaming platforms. Yes. Kailan? Noong February 27. So, last week of February. Yes. So, ngayon, kung gusto mong marinig ang kantang ito, Sana Di Na Dumilim, it's an interesting title. Yes. Saan kami pupunta para mapakinggan namin ang kanta? You could look for Sana Di Na Dumilim by Gabriel Umali on Spotify, Apple Music, Amazon, and basically all digital platforms on the internet. At this point in your life, Gabriel, hiwalay lang tayo ng konti doon sa kanta. What do you know about love for sure? I can't say dito ba pero ang tingin ko kasi pagdating sa love, very individual siya. Hindi, this is for me parang, I want to hear it. yes po. Oo. Ibig sabihin, hindi siya pangkalahatan. Ito yung aking naranasan. Yes po, kasi lalo based on my past relationships then I love that person based on how I want to feel. Kung paano ko gustong maramdaman yung pagmamahal na yun. Not necessarily naman na, syempre, siya din meron din siyang sariling perspective. At paraan ng pagmamahal Yes at po. pag-express Yes ng pagmamahal na yun. Yes po. Kung ano yung gusto kong ma-feel, not necessarily naman sa gestures more on the emotion side. Yun yung gusto kong ibigay sa kanya kung sa papaanong paraan niya gusto. I give them the best that I could, pero hindi naman to the point na I would change myself. Just Okay. to make, The other party yes. happy. Yes po, Tuboy. You'll stick to your core. You'll stick to who you are. Yes po, Tuboy. Oo. Kasi I really think love is very individual. Naranasan mo nang mabaliw talaga sa pag-ibig? Yung wala nang, no rhyme or reason. Yes, it was somehow. That's how I came to that conclusion of kung paano ako ngayon magmahal. Okay. Yes. Dahil maraming kabaliwan ang Yes iyong po. pinagdaanan. I came from a time na parang talagang todo buhos. And it drained me kasi. Pag sinabi mong todo buhos, can you be more specific? Talagang yung oras ko para sa sarili ko, imbes na matutulog na lang ako, ipupunta ko pa kung saan, just, parang talagang very little na yung natitira sa sarili ko kasi I just wanted to make that person feel the way they wanted to feel. Okay. You've been in the business for quite a while, Gabriel. Yes. I saw you start. You've been singing, you've been composing for quite a while. Dalawang tanong. Saan yung joy na yun? What kind of happiness do you derive from that? And you are in a very competitive business. How do you keep moving forward? Nung bata pa lang naman ako, Tito Boy, I grew up from a very musical family. But it wasn't imposed on me na dapat maging musician kapag laki mo. Parang, growing up, I started actually as a dancer. So, nasa creative side pa rin, pero nothing to do with how you create music, more on the consumption. Parang, out of nowhere, I was just pushed sa music Kasi, By a since- person, by circumstance, by by... a circumstance. Ah, okay. Kasi since I was a dancer, may mga competitions kami na kailangang salihan na walang financial support. So we had to, kailangan naming dumiskarte ng pangsarili namin. So nagkaroon ako ng opportunity to join a contest. Then, right at that moment, nung nakapasok ako, hindi ko alam kung ano yung nangyari. Actually, hindi ko alam kung ano yung nangyari na after kong makapasok, naging singer na ako. Parang talagang total plot twist and
I never looked back eh. What makes you happy? As a composer, as a singer, as an artist? Yung part na being a singer and songwriter, I'm able to express myself more specifically. Yung emotions ko, yung nararamdaman ko, yung naiisip ko. Every time nagsusulat ako, wala akong pakialam eh kung ano yung expectations ng mga nakikinig. I just want to write. I just want to sing. And ayun lang, parang gusto ko lang talaga. At this point in your career, you are still waiting for your first major hit. What are you thinking? Anong nais mong sabihin sa sarili mo? Nowhere but up lang talaga dito ba eh. Talagang, yun lang talaga yung, yung goal eh. Wala kang pagtatanong minsan. You're brilliant. You write excellent songs. Wala kang pagtatanong minsan na, bakit yung kantang yan nag-hit? Bakit ang akin hindi? Meron, ito ba? Meron. Yes. Madalas, parang every year na dumadaan, since nag-start ako, andun yung kada may daraan na panibagong artist. Parang iniisip ko, anong meron? Paano nangyari? Paano yung process nila? Ganun. Pero hindi ako napanghihinaan ng loob na dapat ito yung ginawa ko. Parang hindi ako napupunta sa lugar ng inggit eh. Ano lang eh, every time may dumadating na panibagong artist, doon ako kumukuha ng ng knowledge sa kung paano ako mag-grow ngayon. Parang specifically, tinatanong mo kaagad, si Maki, bakit kinagat yung kanta? Si Arthur, anong ginawa niya kaya pumutok yung kanta? Si TJ, ang galing-galing niya. Saan siya minamahal ng tao? Do you go Yes, through that process? Yes po. Kasi every artist, syempre, magkakaiba eh. Oo. Kada taon, merong iba't ibang genre na sumusulpot na may sumisikat na isang artist per genre. Kanino ka pinaka-impress sa lahat sa kanila? Sa ngayon, Tuboy, ang tinitignan ko talaga yun si Dionela. Okay, bakit? These past 2 to 3 years, ito boy, ang pinaka-umusbong na tunog sa OPM is yung mga banda eh. Talagang live band na talaga, rock, alternative. Pero si Dionela nagawa niyang ibalik yung early 2000s na R&B ng talagang hindi niya hinihilot sa sa specific sound na kung anong umusbong ngayon eh. Talagang naglabas lang siya ng kung anong gusto ng music and he made it work. Hindi pa dumadating, hindi pa pumuputok yung una mong kanta. Pero, alam mo ba sa puso mo na dadating yun? Yes, Tuboy. Wala kang duda doon. Wala. Kaya hindi din ako tumitigil kasi isa sa mga greatest influences ko musically is si Brian McKnight. And kahit siya, kapag tinatanong siya about sa hit songs niya, siya din kung anong nasa isip mo nung sinulat mo tong kantang to, alam mo ba na mag-hit? Kahit siya ang sabi niya, you'll never know. Yeah. And even after couple of decades hanggang ngayon, kinakanta pa rin niya, may sumasabay pa rin. You just never know. So, yun lang yung pinangahawakan ko eh, na kahit yung mga tinitingala kong artist, hindi din nila kayang sagutin. Tama naman talaga. Sa ating industriyang ito, we never know Yes. what's gonna work, when it's gonna work. All you know is how you feel at that particular moment. And in your case, knowing that no way am I gonna give up because I know that this is going to happen. Yes po. Ito po. Yun talaga yung pinangahawakan. Ano ang dasal mo ngayon sa Diyos? Ang pinakadasal ko sa Diyos ngayon, Tito Boy, and lagi, pasasalamat lang talaga. Just for the fact na hindi niya ako binibigyan ng space sa puso ko na sumuko sa gusto kong gawin. And, syempre, clarity para makaiwas sa distractions. Ganda. Ayun lang, Tito Boy. Magandang kombinasyon kasi yon. Yes. Pasasalamat, gratitude, courage not to give up, Yes. and the gift of clarity Yes po. so that you would understand better. Yes po. Diba? I mean, understand better things that you do not understand better things that you understand. Yes po. And that leads you to a complete surrender to the great divine. Padinig mo naman sa amin,
kapiraso nung SDND. Did I get it right? SDND. Sana di na Dumili. dumilin. Yes. Dahil naaalala ka kung saan ang halik at yakap ay di mapigil. Dahil naaalala ka sa dilim na ngayon, ikaw ang naghatid sa akin. Ayoko nang pumikit dahil pagising sa umaga, pilit na hinihiling. Ayoko nang pumikit dahil pagising sa umaga, pilit na hinihiling na sana hindi na tumilim. Maraming salamat. Thank you. Gabriel, God bless you. At sana'y lahat ng iyong pangarap ay matupad at sana'y dumating na that first major hit song. Thank you, Tito Boy. All the best. dahil Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below and you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. Kaibigan, tuloy ang usap.